Siya ang streamer na binawian ng buhay ang girlfriend niya habang naka-livestream. Siya si Stanislav Shatnikov, 30 years old na isang vlogger at streamer na mas kilala bilang Stas Replay. Meron siyang girlfriend na ilang buwang buntis at ito si Valentina Grigorieva, 28 years old. Pero yung relasyon nilang dalawa ay hindi maganda at kahit nabuntis pa si Valentina, hindi ito makakapagpigil sa kasamaan ni Stas. Dahil itong si Stas, sinasaktan at ginagawa niya ng kung ano-anong hindi maganda si Valentina. At itong kasamaan ni Stas ay aabot sa pinakamalala isang araw habang naka-livestream sila kasama ang isang kaibigan. December 2, 2020, naka-livestream si Stas kasama niya si Valentina na lasing na. Nanonood lang sila, nag-aaway, nagtitrip-trip lang sa may livestream hanggang sa may mag-donate kay Stas ng $1,000 or mahigit 50,000 pesos. At itong pera na to ay binigay sa kanya para gawan ng hindi maganda si Valentina. At itong si Stas, sumunod siya doon sa nag-donate at sinimulan niyang gulpihin ng paulit-ulit si Valentina. He said, kasama nila yung kaibigan nila doon sa may livestream pero wala din siyang ginawa para protektahan si Valentina. Tapos itong si Stas, sinabihan pa niya si Valentina na uulitin ko lang girlfriend niya. Sinabihan niya si Valentina ng paulit-ulit na mabaho daw, bayaran at kung ano-ano pang masasakit na salita. Natuwang-tuwa naman yung mga audience. Pero hindi pa nakontento si Stas sa ginagawa niyang kasamaan kaya dito siya nag-decide na tanggalan ng suot si Valentina. Dito pa mas lalala yung sitwasyon ni Valentina nang persahan siyang ilabas ni Stas palabas ng bahay at saraduhan ng pinto. Sigurado sasabihin nyo, anong masama doon? Bakit hindi na lang siya mag-intay? Ang masama doon ay nangyari yun sa buwan ng December kung saan sobrang lakas ng snow sa kanila na given sobrang lamig din. Since wala nga siyang halos suot at sobrang lamig doon sa labas, kumatok si Valentina. Habang kumakatok, nagmamakaawa si Valentina pero hindi pa rin siya pinagbuksan ng pinto. After 15 minutes, huminto yung pagkatok ni Valentina. Ito nga nagtaka si Stas at sinilip yung buntis ng girlfriend sa labas. Pagkasilip niya kay Valentina, sobrang putla na nito, hindi na gumagalaw, hindi na nagsasalita, at hindi na rin humihinga. Livestream, makikita mong wala na talaga si Valentina, kaya naman yung mga audience na nanonood doon sa may livestream, hindi na nila alam kung ano yung napapanood nila. Maririnig pa nga natin si Stas na sinasabing may Bunny, what's up with you? At saka, wake up Valia, I love you, wake up. Nabukang i-CPR ni Stas si Valentina pero hindi na talaga ito gumigising. Pero imbes na humingi ng tulong or tumawag ng ambulansya, hindi niya to ginawa. Ang ginawa niya, nagpatuloy lang siya sa pagla-livestream ng ilang oras pa. Nagpapatugtog lang siya, iyak lang siya ng iyak at kung ano-ano pa yung ginagawa niya habang si Valentina, kita mo pa siya doon sa may likod lang niya. Makalipas ang 2 oras, dito na humingi ng tulong si Stas at nagdatingan sila at kinumpirma nilang wala nang buhay si Valentina. Inimbestigahan naman agad yung kaso at pinanood ng mga pulis yung live nila at naisip nilang aksidente lang naman daw siguro yung nangyari at hindi naman ginusto ni Stas yung nangyari kay Valentina kasi parang prank-prank lang daw ganon. Pero nang ilabas yung autopsy, lumalabas na hindi pala sa lamig binawian ng buhay si Valentina. Binawian daw ng buhay si Valentina dahil sa grabe ng tama niya sa ulo at muka dahil sa ginawa ni Stas ilang oras bago niya siya pinalabas doon sa may bahay. Dahil dito, inaresto naman agad nila si Stas na umamin naman agad sa ginawa niya. Yung nanay ni Stas nagpa-interview pa nga at sinabi niyang hindi naman daw mapanakit yung anak niya at sobrang bait daw. Siguro, hindi niya lang napanood yung livestream ng sarili niyang anak. In 2021 sa korte, naging mabilis naman yung paglakad ng kaso pero hindi naging maganda yung resulta dahil itong si Stas ay makukulong lang for 6 years. Marami naman nagagalit kung saan nagla-livestream si Stas sa sinasabing matagal na daw tong ginagawa ni Stas, bakit hindi pa siya nababan, bakit kailangan pa daw umabot sa ganito. Given ang pinakamay kasalanan dito ay si Stas, yun siya yung mismong gumawa nito, may pananagutan din dito yung mga taong nagkonsinte at nag-donate ng pera sa live niya para gawin ito sa kahit sinong tao.